Okay. Okay na naman tayo. Ganito yun. 15 days na ang nakalipas simula nung last competition ko. Nung unang linggo ko, nagdagdag agad ko ng 5 kilo. Tapos yung itong pangalawang linggo na to, wala nang naidagdag. Ibig sabihin nito, ano ba? Yung mga kinakain ko ata, mas kukunti. Parang hindi. Kain pa rin ako ng kain. Masaklap lang kasi talaga pagka nagbabalking ka, pabalik-balik ka sa CR. Ewan ko ba? Ewan ko lang kaya sa matanong lang din. Ay, yun pala. Sa ibang mga nagbabalking dyan, kung ganun ba talaga yung nararamdaman nyo. Pag kumain tayo ng kumakain, pabalik-balik din tayo CR. Yun yung malaking problema eh. Okay lang sana siguro kung walang trabaho. Buti na nga lang din yun sa akin pagka yung pabalik-balik na ko CR sa gabi na, sa araw, medyo okay pa hanggang mga anong oras ba, mga alas 7 ng gabi. Pagdating na ng hanggang madaling araw, mga 3 or 4 na balik ako CR, yun yung mahirap. Kaya naisipan kong medyo bawas-bawasan ng konti yung mga kinakain ko kasi yun na nga, prewisyo eh, pabalik-balik CR eh. Tapos nagbara pa yung sariling CR namin dito sa baba, barado pa. Kaya minsan mapilitan kang pumunta ron sa loob. Pag nandun sa loob, malayo. Hindi mo ma-monitor kung mayroon pang tao sa labas or ano. Hindi kaya pag dito lang sa malapit, maririnig mo kasi pag may kakatok, bilisan mo yung pag-CR mo para ma-assist mo na kung ganon. Ano ba? O kaya minsan kasi binubuksan ko lang yung pinto, tapos inaawang ko lang din yung pinto ng CR para pag may papasok, makikita ko pa rin. Kaya yan yun. So kaya yun. Ay, big shout out na pala sa mga pakaangkaang mag-comment dyan na laging ito. Katagal-tagal na kitang nakikita na nag-gym pero hindi pa rin lumalaki o walang improvement yung katawan. Parang magkaiba yung goal natin at saka goal nyo. Kung kayo nagpapalaki, ang pinaka-goal ko talaga nung una ba, kaya ako napasok sa fitness para pumayat. Masaklap to. Hindi naman ako pumayat. Nagkaroon lang ng abs. Parang sa term na yun, parang naano ko na, na-achieve ko na yung goal ko. Oo, humigit pa. Tapos yung pangalawa kong dahilan, kaya nagpunta ako sa gym para malimitahan yung pag-iinom ko. Ngayon, mapainom na lang ako pag may okasyon. Dati kasi, minsan sa isang linggo, 2, 3, minsan, mahigit pa. Tapos hindi ako umiinom na yung mapingis lang ba? Ano ba tawag doon? Yung inom na alanganin, yung parang pag uwi mo straight pa yung lakad mo. Pag ako uminom talaga, yung hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Ganun ako ka sipag uminom dati. Sipag. Basta ako, ayaw kong uminom kasi pag niyayaya din ako, pag wala akong pera, hindi rin naman ako sumasama. Kasi Fernando po ako eh. Pagka na umpisahan ko ng uminom, bili ako ng bili hanggat meron pang bili. Pagka wala na, uwian na. Kasi wala na, isaid na eh. O sa dalawa pa lang na yon at lagpas na ako sa kuta ko. Kasi gusto ko lang pumayat, makaiwas sa inom. Ngayon, iwas na talaga. Umiinom na lang ako ngayon, Pasko, my birthday, binyag. Pero pagka yung yayain na lang na inom na walang matinding kadahilanan, di mo na ako. I-cash na lang para may pambili akong chicken breast, isda or ano pa bang ibang mga pagkain na makakatulong sa katawan ko. Yun na yun. Pag magyaya kayo sa akin, i-cash nyo na. Magyaya ng inom yung budget ko, i-cash nyo na lang ha. Ganun yun. Ano pa ba? Kung bakit hindi nag-improve, yun na nga. Walang magic sa gym. Yun yung kinakatakutan nyo na pag nagpunta kayo sa gym, baka lumaki kayo ng malaki. Lumalaki kayo ng lumalaki. Walang ganon. Lalo na pag natural process yung gagawin nyo. Ang katawan ng tao mayroon lang talagang hangganan na kaya nyo yung tinatawag nila na genetic limits. yun. Pero pagka gumamit kayo ng sinasabi ko walang mahika naman sa bodybuilding, gumagamit kayo ng kahit ano na gamot or enhancer or ano ba, gear, maraming gear na lang, ganun na lang. Pwede kayong mag-improve pero hindi pa rin talaga yun pagka gumamit kayo ng gear tapos katamad-tamad nyo naman mag-workout, pupunta kayo sa gym pero yun yan tinatawag nila na magpakuya-kuya lang doon, mas marami pa yung picture kaysa buhat. Walang ganun din. Para lang din kayo nagsayang ng pera. Gusto nyong
gumanda katawan nyo, eh gayahin nyo yung mga nakikita natin talagang pagdating sa ensayo, buwis buhay. Arnold, Ronnie Coleman, sino ba? Ayun kasi yung nakikita ko na talagang buwis buhay pag ensayo, sina G. Cutler kasi medyo ano sila eh, medyo alalay, hindi naman sila yung ano, pero kita mo naman, pero hindi naman sa pitex, pero di nila sinasagad yung parang limits na magbuhat sa pinakamabigat. Pati si Phil Heath, hindi sila sabi niya, kalaki-laki ni Phil Heath, 200 plus pounds siya, pero di daw siya nagbubuhat ng 500 pounds mahigit na chest press or deadlift or squat. Ang priority kasi niya yung execution technique, yun saka yung kay Arnold naman meron naman ding technique, pero yan sagad to the limit din, lalo na si Ronnie Coleman napakabigat, yun naman pare-paras, kaya nakita mo grabe talaga yung resulta. Pero pagka yun nga, kahit anong gear pag gagamitin mo, kung kamote ka rin pagdating sa gym, mas marami pa nga picture, sabi ni Sir Jingit-ngit, silpe-silpe, wala bago buhat, di kay buhat, paano ba yun? Buhat muna bago silpe-silpe, di kay puro silpe, walang buhat. Sayang yun, nagtatapon na ng pera, yun yung pangalawa. Ano pa ba? Sa Golden natin, ako ba naman, gustuhin ko bang magpalaki sa height kong 5'4", 5'3", magmumukha akong gasol. O gasol o incan. di ko, wala talaga akong balak magpalaki. Kasi nga, hindi akma sa height ko. Kung siguro naka-height ako ng mga 5'10", 5'11", hanggang 6 flat, baka pangarapin kong lumaki ng lumaki. Kasi may height ako eh. Wala tayong height, tapos magpalaki pa, ano na. Yun na nga, kung di incan, gasol. Dami ko nang sinasabi. Magpa-practice pa rin ako ng posing. Talaga, weight in na naman eh. Nagpakuya ko yung kaya ko, ito naman si Pulokoy. Tsaka yun na, nagpapakita si Haring Araw. Kailangan daw natin magbilad ng araw kasi meron tayong mga nakukuhang magandang benefits galing sa araw. Hindi ko naman alam kung ano-ano yun, basta meron, sabi nila, chismis yun eh. Wala namang masama kung makinig tayo sa chismis na medyo may kapararakan. Kaya ganun na yun, let's go, ganun pa rin. Relax pose ko to. Kasi nga, ito, medyo nakabuka, tapos itulak ko to siya pababa para makita yung B-line ko, tapos yung itong hilalaki ko, iipit ko dito sa B1 para magkaroon ng counting pressure. Let's go, yan. Ito yung relax pose ko, kunyari lang. Tapos pag sinabi turn ikot, din na lang natin Englishin kasi baka pumalpak pa lalo. Ikot pa kanan. Sabing ikot pa kanan, counting pihit, hawak sa bewang, ibuka yung lats, piga yung abdominals. Yun. Tapos ikot ulit sa kanan, iganon ko lang to. Kailangan ipalabas ko yung calves muscle ko. Sayang naman, maganda yung calves ko eh. Di calves calves. Ano daw yun? Basta ganun yun. Tapos umiiwang, tapos buka pa rin yung kamay. Piga ito, siratos, paano ba tamang pronunciation yan? Basta ito dito, ipiga mo yung pati yung abdominals, then pihit ng konti. Akala ko, parang throw din ako rito eh. Yan na, magulo, para mayroon lang tayo mai-post. Then ang transition ko papuntang back, ikot papunta sa yung likuran. Transition, konting piga. Ito na yung back. Piga, kaunti, dahan para mapiga yung back. O satak, para kita kunyari yung Christmas tree. Liyan ng kaunti, chest up, tapos yung pwede, tapos i-back yung kaunti yung tungas para umipis kaunti yung iwan. Tapos ibaba natin. Ito na yung style ni Ryan Thierry to. Pero baguhin mo na to, di na to diretso. Harap.
Dito muna tayo. Transition to papunta na naman sa front post. Relax post ulit. Ay, yabang mo dun ah.